Purihin po ang Panginoon. Ang ating tema, why? Mission. Na po? Malapit nang dumating ang Panginoon. Nagtinignan nyo ang Facebook. Lagi ako nakatutok dyan. Awang-awa ako. Ano po? Masyadong natatarantahan tao sa relihiyon. Ano po? Batikusan, lahat-lahat. Inaangkin sila ang tama sa relihiyon. Ng kaligtasan, nakasentro sa relihiyon. Nakakalungkot. Ano po? So, why mission? Ano po? Ang ating pinakateksto ay Romans chapter 10, verse 13 to 17. Basahin po natin. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sinumang kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinabalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita. Muli, dudulog po tayo sa pananalangin. Hingin po natin ang pagbasbas ng Diyos sa bahagi ng Kanyang katotohanan. Amang banal, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa katotohanan pong ito, na kung saan napapaloob, Panginoon, ang bahagi ng aming mga buhay, ng aming kaugnayan sa iyo, ng mga responsibilidad na ipong ipinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, at ang iyong pangunguna, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga buhay, na makita po namin na kabahagi kami, O Diyos, sa mensahe pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. 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 Siguro, sariwa pa sa inyo yung pangalang Unoda. Sino nakakaalam nito, Unoda? Alam niyo, kilala niyo yun? Pakitaas ang kamay. Sino nakakilala kay Unoda? Wala. Si Unoda po, isang Japanese struggler sa Mindoro. Di ba niyo alam yan? Ayun, naalala mo na. Mahabang panahon dyan, bumilang ng ilang taon. Mahigit 40, umabot pa yata ng 50 years. Nandiyan po siya. Iniwan po sila ng pinakamataas na opisyalis nila sa panahon ng digmaan, World War II. Ano po? Nang bilin sa kanya, huwag mong iiwan ang lugar na ito. Na po, 4 po sila, siyang pinaka-opisyalis sa 4. Now, namuhay po siya dyan, may mga nakakakita sa kanila, pero nagtatakbo sila. Hanggang pagka nakakatanaw po nila, kasi nasa kabundukan po siya, natatanaw nila yung mga barko na naglalakbay, akala nila panahon pa rin ang digmaan. Panahon na lang po natin ngayon, kailan na lang po yan? Na po, kailan na lang? Now, nung makita at makarating sa Japan, na ito pala, mayroon pang nabubuhay na struggler doon sa panahon ng digmaan, pinuntahan po yan ng mataas na opisyal ng pamahalaang Japan. Pagdating doon, saka siya sumuko. Tapos, dala-dala niya ang kanyang sable, o ano to, tawag dito? Samurai.
isinuko niya. Po niyo yung taong to na naging tapat sa kanyang misyon, na po, sinalubong po ito ng buong Japan, na po, dahil pang isang hari. Naging tapat siya sa bagay ng kanyang tungkulin. Antimano, instant, millionaire. Yung ibig sabihin, yung nasayang yung panahon niya, na ginugol niya doon sa kanyang misyon, na hindi iwanan yung lugar na yon kasi babalikan siya. Namatay na yung kanyang 3 mga kasama. No? Siya na rin na naglibing, pero siya na natili siyang tapat sa kanyang tungkulin. So, Unuda. Diyan po yan sa Mindoro. Na po? Kabundukan ng Mindoro. Now, si Jose, isa po yan, na makita natin tapat sa bahagi ng misyon na pinagkaloob sa kanya. Although hindi niya alam yan. Hindi niya alam. Ang sa kanya, nagdepende lang siya sa kanyang panaginip. Di ba? Ang kanyang panaginip ay yung bungkos. 12 yung buko sa kanyang bungkos. Nandun siya sa kalagitnaan. Kaya tinanim naman siya ng inggit. Pangalawa na, yung trato sa kanya ng kanyang ama. Mahal na mahal siya ng kanyang ama. No? Si Joseph of 12 tribes. Ano po? Kaya pinagmitian ang kanyang buhay. Di ba? Pagkatapos yan, alam din natin mga pangyayari. Di ba? Inihulog siya sa balon, tangkang patayin, lagyan ng dugo yung kanyang mga kasuotan, pinagwasak-wasak, para iuwi sa kanyang ama, para pakitang nilapas siya ng hayop. Then, pagkatapos nun, nung ihahon siya, may dumang mga ngalakal, inahon siya para ibinenta sa presyong alipin. See? Pagdating sa Ehipto, nabili siya ng isang opisyales na nandun. Ayon sabi ng Biblia, magandang lalaki. Doon na lumaki. Magandang lalaki, matipuno, no? Matikas, na nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar, yung kanyang boss, yung kanyang amo. Kaya napakahirap. Yung bang araw-araw ang sabi ng Biblia, nagsusumamo sa kanya, nagmamakaawa sa kanya. No? Anong tawag doon? Hibang na hibang. Yung asawa ni Potiphar sa kanya. Nagsusumamo, nasipingan, no? Sa araw-araw. Pero nabigo, palibasay, makadiyos, nabigo po ito. Ano po? Pagkatapos, gumawa ng pamamaraan, yung asawa ni Potiphar, yung kanyang pagnanasa, na hindi niya nakamtan, bumalikwas, na ginawa niya ng perwisyo ang buhay ni Jose. Kaya nangyari doon, na po, nabilanggo na naman. Na po, kaya makikita po natin yung buhay ni Jose, bago siya dumating sa kanyang destinasyon, ano po, marami siyang kasakitan. Kaya sa talatang 40, chapter 40 ng Genesis, no, verse 15, andyan po yan. Pag tinignan nyo yung kanyang kataga, yung kanyang salita, kahabagan nyo siya. Kahabagan nyo siya. Anong sabi niya? Yan, ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo. No? At wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo dito. Inosente. Isang inosente na mabilanggo ng ganon-ganon lang na wala siyang kasalanan. See? Pero ang lahat ng yan, ipinailalim niya sa bahagi ng kalooban ng Diyos. Bagamat hindi niya alam na mayroon siyang misyon na gagampanan sa kanyang buhay. Na po? Kaya nga doon sa Genesis chapter 5, makikita po natin yan. Genesis chapter 45, chapter 45, verse 5. Yeah. At ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili. Sa inyo akong, inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos
sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Verse 8. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos at Kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Ito ang misyon. Makita natin ni Jose. Ano po? Hindi niya alam yan. Hindi niya alam. Pero isang bahagi na kumilos ang Diyos sa buhay ni Jose. Ano po? Kaya maging tayo. Maaaring hindi mo pa alam sa kasalukuyan kung anong gagalawan mo sa bahagi ng misyon na gagampanan mo sa iyong kaugnayan sa Panginoon. Si Moises, ipinanganak mismo sa loob ng Ehipto. Lumaki sa loob ng palasyo. See? Nang layunin, batakin siya sa labas at ibalik sa Ehipto para ilabas ang bansang Israel. See? Kaya ang sabi nga niya, ako ba ang naglihi sa mga ito? Ako ba ang nanganak sa kanila? Bakit ngayon ako ang naghihirap? See? Sa galit niya, mga Israelita reklamador talaga eh. Di po ba? Wala nang ginawa kahit ano ipakita sa kanila ng kabutihan ng Diyos, ganun pa rin yung kanilang pag-uugali, hindi nagbabago. Okay? Sa galit niya, hinampas ni Moises yung bato ng kanyang tungkod sa kabila ng utos ng Diyos. Speak to the rock. Magsalita ka sa bato. See? Yan lang naman ang mga bahagi na kung saan makikita natin yung pagkakamali ni Moises. Now, si Juan Bautista, makikita po natin, may kanya-kanya po yan. Tatay niya, pari, si Zacarias. Nanay niya, si Elizabeth. Matanda na. Matanda na to. Pag tinignan mo yan sa Lucas 1:7, makikita mo, mga matatanda na sila. Baog na, matanda pa. Yan. Ayon. Lucas 7. Tama yun. Nauna yung Matthew. Ayan siya. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila, matanda na. Pero pinanganak si Juan Bautista. Bakit? Sapagkat mayroon po siyang misyon sa buhay na gagampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakibalik natin sa Matthew. Matthew 3. Ayan. Nang mga panahon yon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang Judea at nagsimulang mangaral. Yan. Tuloy. Nang ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya ito, pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daranan ng Panginoon, gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Nauna po si Juan na nangangaral, ito po yung misyon ni Juan sa ating Panginoon Jesucristo. No? Sa kabila ng baog ang kanyang magulang, ipinanganak pa rin siya sapagkat mayroon pong layunin ang Diyos sa buhay ni Juan na paghandaan ang dadaanan ng ating Panginoon. See? May kanya-kanya po yan. Na po, sa 1, sa 17, Lucas 1:17, mauna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at ang panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Okay? Lahat po ng bagay na ito, makikita po natin, may mga taong kinasangkapan ang Diyos sa bahagi ng ating kaligtasan. Now, si Maria, ng ina sa laman. Isaiah 7:14, sa lumang tipan, hinulaan na po yan.
Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan yung misyon na po ni Maria bilang ina sa laman. Na po? Sa lumang tipan po yan. Na po? Now, sa Lucas 1:34, paano pong mangyayari ito? Gayong ako isang berhen, tanong ni Maria. See? Naganap na yung bahagi ng hula ni Propeta Isaias, nandiyan na ngayon yan. Na po? Nung kausapin si Maria ng isang anghel na maglilihi ka, no? Ng isang sanggol na lalaki, no? Nandiyan. Ito yung bahagi ng kanyang pagpapasalamat. Nung malaman niya na siya ay isang kakasangkapanin siya, na po, ng Panginoon, ito ang bahagi ng kanyang tinuran. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y maglagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. See? Kailangan niya ng kaligtasan. See? Ang sabi diyan, 47, 46, ayan. Wala na. Ang sabi niya, at nilingap niya ang kanyang abang alipin. Pagkatapos niya, verse 48, mayroon ka bang 48 diyan? Wala. Okay na. Sabi niya, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. No? Sa verse 48. Hindi ko na inilagay yan dyan, kapatid. Hindi ko na inilagay. Ayan. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mag-aali-aliring lahi. See? Mapalad siya. Sa kabila na dapat kunin. Halimbawa, sa makinit, sa ating mga kapatid doon, na magiging ina ng ating Penso Kristo sa laman, may mapalad sila. Sapagkat sa lahat, na po, mapalad siya na siya ang naging ina sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kanyang misyon. Ano po? Kaya makikita po natin, may mga bahagi, yung buhay po natin na nagiging kasangkapan. Okay? Meron pa. Si Judas Iscariote. Yung misyon niya, magkanulong. Huwag mo muna kapatid, ganyan lang ha. Yan. Verse 15. Meron ba verse 15 muna? Genesis chapter 3 verse 15. Wala. Sa verse 15 wala. Nakatakda na po yan. Sa Genesis chapter 3, verse 15, ang sabi diyan, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Diyan po nakatalaga na ng ating Panginoon Kristo mamamatay sa krus. See? Nakatalaga na po diyan yung pagkatawang tao kay Maria. Nakatalaga na po diyan ang kanyang destinasyon, kamatayan sa krus. Kaya diyan po, na po, now, sa verse 20, okay, verse 21, yung kanina. So, makikita po natin yung programa, na po, sa kapanganakan, sa kamatayan, mayroon pong mga magsisiganap na bahagi na kung saan magsasagawa para may sakatuparan ang bahagi ng katubusan ng ating mga kasalanan. Okay? Ano pang kasunod doon? Genesis 3 verse 15. Now, kung titignan po natin sa John chapter 13,
Kapatid, meron ka ba yan? John chapter 13, verse 21. Yan. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. See? Ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, magmumula doon mismo sa kanyang grupo. Hindi siya mapapahamak. Hindi siya katulad ng tinuksusan ng Diablo. Tumalon ka nga. Hindi yun. Hindi magaganap yun. Kaya dito, magaganap dito yung bahagi na isa sa kanyang mga alagad ang siyang magkakanulo sa kanya. Mayroong misyon na gagampanan yung isang bahagi ng alagad sa 12 na magkakanulo sa kanya. See? Pagkasabi nito ni Jesus, nasabi niya, okay, tuloy natin. Ito na po. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. Nagtanong po yung mga alagad sa bawat isa, panahon po yan, ng banal na hapunan. Ito po yung sinasagawa po natin. Na po, sinabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Kagad-agad nagkatanungan sila sa bawat isa. Pagkatapos nagtanong si Pedro, kay Juan, palibasay si Juan, laging katabi ng ating Panginoon Kristo. Si Juan ang minamahal, kaya tinagurian niyang minamahal. Humilig siya sa Panginoong Kristo, tinanong niya, sino po ang siyang magkakanulo? Sumagot ang ating Panginoon Kristo, siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. Sabi niya sa kanilang sakupita, sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. See, ito yung gaganap. Hindi alam niya ni Judas na siya ang magkakanulo. Hindi niya alam yun. See, pero ito ang misyon niya. Sa Paul, ang tao malaglag sa kasalanan, mayroong isa na magsasagawa. Mayroong isa na magbubuntis. Mayroong isa na magsasagawa. Ito po yung bahagi ng misyon. See? Now, ano pa? Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Pansinin ninyo. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Doon pa lang po, pumasok yung diablo sa kanya. Kay Satanas, wala po siyang madaya talaga si Satanas dahil sinabi niya siyang umahawak ng supot. Siya ang tresurero. Madaya siya talaga. Pero hindi ito sa bahagi ng pagkakaroon ng katuparan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Nakalaan po ito sa Kanya. Na siya ang magkakanulo para matupad na ang bahagi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang paglalakbay simula sa kanyang kalwalatian tungo sa krus ng Kalbaryo, mayroon siyang mga daraanan. Makukuha natin para matupad po ito. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi yon. Hindi nila alam. Si Judas lang, nung makaramdam na pumasok na sa kanya ang diablo, saka siya nagkaroon ng kaisipan ng interest na ganito. You see? Kukuha na po natin bawat misyon. Na po? Si Judas, misyon niya magkanulo. Na po? Nakatakda na po yan. Kaya sabi ng Mark chapter 14, andiyan ba? Pansinin po ninyo, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, according to the scripture. Nakatalaga na po yan. Ha? According to the scripture. Nakatalaga na po yan. Hindi mababago. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit siya kay Juan na nagpapabautismo. Sabi ni Juan, nakikilala niya ito, mas mataas sa kanya eh. Alam niya ito, Panginoon ito eh. Sabi niya, dapat akong bautismuan mo. Sabi ni Juan. Sabi niya, hindi.
Gawin mo sapagkat itong nararapat to fulfill the scripture para maganap ang kasulatan. Kaya diyan po makikita natin, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanuno sa kanya, mabuti pang sa taong yun ay hindi na siya ipinanganak. See? Kahabag-habag. Naglaan ang kanyang buhay. Pero, ibig sabihin, na kay Judas. Okay na sana kung nagsisi siya. Okay na yun. Tanggap na yun ng Panginoon. Pero alam na po ng Panginoon, alam na ng Diyos, na magpapakamatay siya. Kaya sabi niyang kahabag-habag, hindi na kaya ng kanyang pag-iisip. See? Hindi niya alam kasi, nakatakda siya eh. See? To fulfill the scripture. See? Ngayon, lahat tayo may misyon eh. Problema, hindi nyo alam kung ano. Hindi pa. No? Pero isa lang ang misyon natin ngayon. No? So, si Juan Bautista, ihanda ang daan ng Panginoon. Si Maria, siya po yung bute na paglalagyan ng gamot para yung gamot makarating sa sanglibutan. No? Gamot sa kasalanan para maligtas. See? Marami. Si Judas, maghahatid sa krus ng Kalbaryo. Yan po. Yan. Now, ang tanong, why mission? Introduction pa lang po tayo eh. Ha? Maluwag yung ating lugar. Pwede nyo, kung pagod na kayo, angatan nyo yung paan nyo dyan. Why mission? Bakit mission? Ano ang mission? See? Sino ang may mission? Kailan dapat magmisyon? Saan dapat magmisyon? Ang daming katanungan. Mga katanungang mahalaga sa bawat Kristiyano, sa bawat area, kung paano yung bawat isa may responsibilidad po na ginagalawan. Na po? Nakuha niyo ibig sabihin? Tayo na yan, ha? Tayo na. Ang John 3:16, pansinin niyo, maging ang amang Diyos may sariling misyon sa sanglibutan. Ano ang misyon niya? Ibigay ang kaisa-isang anak para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Okay? Yung Pilipos 2:6-8, Philippians chapter 2 verse 6-8, ay pinayag din ng ating Panginoon Kristo, ano po? Mula sa kalikasang Diyos. Kaya ang tanong diyan, sabi niya, nung siya ay nasa kalikasang Diyos, hindi niya inaring panghawakan yung kalikasang yon, kundi hinubad niya. Kasi meron siyang misyong gagampanan. Nagkatawang tao at naging mas mababa pa sa tao yung posisyon ng isang alipin ang kanyang kinuha at hanggang naging mas sunurin sa krus. See? Yun ang kanyang misyon. Maging masunurin sa krus. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Sabi niya, sa krus. Ano po? Yan po, makita po natin na hindi lamang tayo nararapat na po, maging yung mga ang Diyos mismo na po nagsagawa ng kanilang pagmimisyon para lang mapanumbalik tayo sa presensya ng ating Diyos. Okay? Ang Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Makita po niyo, ipinadama po sa atin yung dalawang puwersa. Nakita niyo? Dalawang puwersa. Ha?
na magkasama sa layunin ng iisang misyon ng Diyos. Dalawang pwersa po yon. Ano po yon? Yung bahagi ng tinatawag na pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. See? Nandun po yan. Sa verse 9, ang sabi niya, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Verse 9 na yan. Tama na, verse 9 na, di ba? Okay. Lalo na yung sabi doon, maliligtas tayo. Ang sabi doon, sa poot ng Diyos. Pansinin nyo. Anong sabi dyan? You are, dito sa hukuman, not guilty. Yan. Hindi na po tayo guilty sa ating mga kasalanan. Dahil po dyan. Ano po? Luba pa nga ngayong inaring ganap. Pansinin nyo, sa pamamagitan ng kanyang dugo ay liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. You are not guilty. Sabi nito, you're acquitted. Ano ba tama ito? No? Ligtas tayo, sabi dyan. Kaya sa John chapter 3 verse 18, andyan po yung ating kalagayan. Pansinin nyo. John chapter 3 verse 18, wala ka na sa kaparusahan. Sabi dyan. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak. See? Wala ka na sa kaparusahan. Trabaho po ng misyon ng Diyos Ama at Diyos Anak. Juan 5:24, dahil sa iyong pananampalataya, kaya dalawa yan, magkasama po yan. Na makikita natin. Magkasama yung kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo at yung bahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kasamang puwersa po yan. Dalawa yan. No? Kaya diyan sila, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na sa buhay mula sa kamatayan. Magkasama po ang dalawang puwersa pong yan sa bahagi ng ating kaligtasan. Ano po? Bagamat wala pong napakadali sa pagmimisyon. Walang madali. No? Kung inyong matatandaan, maging ang Panginoon Jesucristo, nung simulang ipanganak, no? Nandun na kaagad yung bahagi ng pagharap sa panganib. Naalala nyo? Nung bumalik ang sabi ni Herodes sa 3 pantas, sabi niya, pag nakita nyo, sabi niya ganyan, yung sanggol, no? Kasi inula na magiging hari. Akala niya, papalit sa kanya dahil siya ang hari. Sabi niya, bumalik kayo sa akin, sabi niya, pati ako, dahil gusto ko ring dumalaw. Sabi niya ganyan. Pero ang layunin niya, pagpapatayin talaga yon, patayin talaga. Ay nung hindi na mahalata, kinausap ng anghel yung 3 pantas na wag na kayong bumalik. No? Kay Herodes, sabi niya ganyan. Hindi na sila bumalik. Nung malaman ni Herodes na niloko siya ng 3 pantas, yung ginawa niya, pinapatay niya lahat yung mga sanggol sa Bethlehem. Na po, simula sa bagong panganak hanggang sa 2 taon. See? Saan ba natin makikita yan? Matthew chapter 2, verse 16. Ayan. Galit na galit si Herodes nang malaman niya, nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. See? Pasimula pa lang ng ating Panginoon Jesucristo, naroon na po yung bahagi ng paghadlang sa Kanya bilang isang tagapagligtas. Then, sa pagpapasimula rin ng Kanyang ministeryo, pagkatapos niyang bautismoan, dinala siya ng Espiritu sa ilang. Di po ba? Pagkatapos nakayunod siya ng 40 days and 40 nights, at pagkatapos ito, dumating ang Diablo para tuksuin siya. You see?
Pinakita sa kanya lahat-lahat ng mga bagay na inakala ng diablo na maaari niyang gamitin para sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya wala pong pagmimisyon na madali. Maging yung kanyang sariling sambahayan. Ano po? John chapter 7 verse 3 to 5. Sariling sambahayan po yan. Binubuli po siya nung kanyang mga kapatid. Ano po? Patuloy po siyang inuusig ng kanyang sariling sambahayan. Yan. Wala na po yan, kapatid. Tapos na yan. John chapter 7, verse 3 to 5. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta ka sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Pang-ano po yan? Anong tawag dito? Pang-asar. Pang-asar po yan. Ano po? Sa kabila na alam po nila, nabalbalitanan nila yung lahat ng kababalaga na ginagawa ng ating Panginoon Kristo, pagpapagaling ng mga karamdaman, pagpapakain ng libo-libo sa pamagitan lang ng 5 tinapay, 2 isda, pero hindi sila naniniwala, hindi sila nananampalataya. Nandiyan sila. No? Bahagi po yan ng kanyang pang-aasar. Maging yung kanyang alagad mismo, si Pedro. Tignan po natin, Matthew chapter 16, verse 21 to 23. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Pinahayag na po niya. Then, pagkatapos niyan, dinala siya ni Pedro sa tabi. Ano po? Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Imagine, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. You see? Yan ang sabi ni Pedro. Anong sabi ng Panginoon? Ngunit hinarap niya si Jesus. At sinabihan, inarap siya ni Jesus. At sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nakukuha ninyo? Ha? Magandang layunin ni Pedro. Alam niya na mapapahamak ang Panginoon doon. Alam niya na papatayin doon. Kaya sabi niya, huwag sana ang mangyari sa inyo. Yan ang sabi ni Pedro. Ibig sabihin, nandun ang protekta niya. Pero hindi niya na alam ang timetable ng ating Panginoon Kristo na nararapat siyang mamatay at sa 3 araw mabubuhay siya maguli. Hinadlangan niya ito, hinaadlangan niya ito na huwag mangyari sa ating Panginoong Kristo yung mga nung bagay. Di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, lumayo ka, Satanas. See? Kaya sabi ko nga, nakakalungkot, maraming nakiklaim na si Pedro ang pasimula ng Iglesia Katolika. Doon pa lang, nung naglalakbay sila, hindi sila makapaglakbay ng maayos. No? Nag-appear ang Panginoon, natakot sila. Multo. Tapos, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw nga yan, sabi niya, ako ito, sabi ng Panginoon. Then, marinig ni Pedro, sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo rin, paparihanin nga ninyo ako. See? Sabi ng Panginoon, halika. Matthew 14 yun. Sabi niya, halika. Sabi niya ganyan. Lumusad si Pedro sa bangka, lumakad sa tubig, ay bahagya lang, narinig niya yung hangin, malakas. See? Inalis niya kanyang paningin sa Panginoon. Lumabo si Pedro. Panginoon, sagipin po ninyo ako. Sumagot ang Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Ikaw, nakakaunti ang pananampalataya. See? Kung ako ang magtatayo ng aking church,
at ilalagay ko sa pangalan ni Pedro. See? Na si Pedro ang founder. Di ba? Dahil siya raw ang unang papa. Si Pedro ang founder. Bakit ilalagay ko sa isang mahina ang pananampalataya? Bakit ilalagay ko sa isang tao tinawag ng Panginoong Satanas? Imagine. See? Makita natin ang bahagi ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po niyo, kwento muna ako. Matagal na ba? Maaga pa. Nung pumunta ko ng Kulyon, may kakasal ako. Alam niyo yun, kakasal ko yung isang foreigner. So pinatuloy kami sa isang pension house. Maganda. Maganda yung pension house. Then, hindi ko akalain ang katiwala ko doon na siya nangangasiwa ay naging young people ko sa Kulyon. Buong pamilya yan. So, kasama ko yan sa mga paglalakbay. Saka ko lang nalaman, nung sabihin ko ganyan, binanggit ko yung katagang Tampil. Oo, pastor, sabi niyang ganyan. Sabi ko, kasama ka ba doon? Sabi niya, opo. Okay? Yung Tampil pong yan, yung Kulyon, saan ba banda yung Kulyon? Dito, no? Yan. Yan naman ang Kulyon. Pag lumabas kayo ng Kalis, hindi sa loob ng Kalis, sa labas talaga ng Kalis. Pupunta kayo ng Banol, pupunta kayo ng Kabit. So, hanggang sa dulo niyan, lalagpas na kayo. Ng Kalis na yan, sa pinakagitna doon sa pinakalaot, mayroong maliit na isla na ganyan lang. Napuntahan na rin namin yan nang buhay pa si Pastor James. Maliit na isla lang yun, sa kalagitnaan. No? Malayo-malayo na sa Kalis. Tapat nun, nandun yung Tampil. Yung pinupunta namin. So, sabi ko, dito pala kami pumupunta. Sabi kong ganyan. So, kung titignan ko yung agwat ng Kulyon, grabe na sa salubong namin yung alon. Papunta doon. Kasama ko po yung pamilyang yan. Yung mga magkakapatid po sila, 4 sila magkakapatid. Pera pa yung mga iba. No? Nung pumunta kami doon sa Tampil, pagsatsad namin, white sand, lahat yan. Pinong-pino. No? Hindi kami, sinalubong kami ng isa kaagad. Pagkatapos, kilala kaagad ako. Pastor, wag muna kayong bababa, dyan lang kayo. Sabi yung ganyan. So, nirespeto ko. Hindi ako bumaba, hanggang doon lang ako sa sasakyan. Sabi niya, anong plano po ninyo dito? Anong layunin po nyo dito, ba't kayo pumunta? Sabi ko, magpapahayag ng salita ng Diyos. Mga Kristiyano na po kami lahat. Sabi niya ganyan. Lahat-lahat kami Kristiyano na. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magkakapatid pala tayo sa Panginoon. Sabi ko sa kanyang gano'n. Sabi ko, then, mag-hearing na lang tayo. Sabi ko ganyan. Wala po yung mga tao dito. Sabi niya ganyan. Karamihan nasa dayo. Andun sila lahat sa mga hanap buhay. Ang dami andun sa malayo, napakarami. Nandun sila, ang kapal ng tao. Sabi ko, andun sila, ayun. Yung mga nandyan, yung ganyan. Teka muna, tatanong ko po sa kanila. Sabi niya ganyan, kung payag po sila. Sabi niya, bumalik siya, ang layo. Pagbalik niya uli, sabi niya, Pastor, payag po sila, pero sa church namin gagawin. Ba? Napaano ako sa live ko, Panginoon, salamat po. Sa church nila gagawin. No? Then, ang sabi niya, kami ang hahawak ng programa. Okay naman. Tapos sabi ko, walang problema. Yun talagang plano ng Panginoon para sa akin. Magsasalita lang ako. Then, sabi ko sa kanya, tawagin lang niyo ako kung kailan ako magsasalita. Ayun na. Gano'n na. Punong-puno yan, pananambana, lahat-lahat. Live sila talaga. Ganyan talaga. Puro mga babae na sa unahan, mga sila, yung mga tawagan, praise and worship, ganyan. Pagkatapos, tinawag na ako, magsasalita. Pahayag ang salita ng Diyos.
sabi ko, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Ay hindi ko alam, ganun pala sa kanila. Pag nag-pray ka, manalangin ako, kaya hindi ako nakapanalangin dahil ako sanay sa ganun. Pag nag-pray ka, lahat sila kasabay. Malalakas yan. Lahat ng yan. Hindi ako makapag-pray ngayon kasi hindi ako sanay sa ganun. No? Kaya pinantayan ka na. Ano lang, Panginoon, awakan mo po ako. Sabi kong ganyan. Ano mang kaguluhan, Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng ano. Na magsalita ako, yan ay. Hanggang sa natapos, pinagpala ng Panginoon, yung palang sumalubong sa akin, yun ang pinakapastor doon. See? Pagkatapos sabi niya, Pastor, baka pwede ka naming imbitahan uli sa linggo. See? Baka pwede ka naming uli imbitahan sa linggo. Sabi niya, kasi pagsasabihan namin yung lahat namin mga pastor, sa lahat-lahat ng mga isla dyan, para dito sila lahat sa susunod na linggo. Kaya mga minamahal, kinilala po ako sa lugar na yan. Katanungin na niyo mga kapatiran nating mangingisda sa Makinet. Pagka ano yan, tinatanong sila, kilala niyo si Pastor Vic? Ay sabi niya, pastor namin yun. Yun ang sasabihin ng mga kapatid sa Makinet. Pastor, sabi niya, ano yan dito? Lagi yan dito, sabi niya sa amin. So, yun. Isang bahagi na makita natin. Wala po tayong dapat katakutan kapag dala mo ang katotohanan. See? Wala kang dapat katatakutan. Nagbubukas ako ng katanungan. Ayaw naman nila magtanong. Sabi ko nga, purihin ang Panginoon. No? Sabi ko, sino gustong magtanong? Wala naman gustong magtanong. Ayan, ganyan. Lahat sila, may mga notebook. Lahat sila, lahat ang pinag-aralan namin. Puro wanis po yun. Wanis po yun. Isa lang sa kanila. Walang Yesus, walang isa lang, ang Diyos. No? Walang Espiritu. No? Yung Diyos, yun din si Jesus. No? Nag-manifest, yun si Jesus. Tapos si Jesus nag-manifest din, yun ang Holy Spirit. Kaya ang tawag sa kanila, wanis. See? Yun. Pero, awan ng Diyos, bago ako malis doon, nagkaroon na ng problema sila. No? Sabi nila, may kanya-kanya na silang problema. Sila mga tagapanguna. Ano po? Purihin ang Panginoon. Now, so kapag hindi po natin naunawang ganap, ang katagang paghayo, pag-share, pag-witness, pagtuturo, marin pong kabuluhan yung katagang pagmimisyon. Ano po? Ang Matthew chapter 14, verse 15 to 16. Ang katagang dapit hapon po dyan, nagre-represent ng lonely spiritual condition ng mga taong walang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ba? Yan po yung panahon ng pagpapakain ng ating Panginoon sa Kristo ng tinapay, 5 tinapay at 2 isda sa mahigit 5,000 kalalakihan. Ano po? Okay na kapatid? Nang magtanong ang kanyang mga alagad, sabi niya, saan tayo kukuha ng ating pakakain? Sagot ng Panginoon, kayo ang magbibigay ng kanilang makakain. Na po, tayo po ang magbibigay ng tinapay na nagbibigay buhay, nagkakalab ng buhay na walang hanggan. Ang Acts chapter 1, verse 8, sabi niya ganyan, pangako ng Panginoon, darating, bababa ang banal na Espiritu sa inyo, at pagbaba niya, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Kayo magiging witness ko simula sa Judea, Samaria, at sa Jerusalem. Na po, mga minamahal, yung bahagi ng lahat ng binabanggit na yan, hindi man natin maabot, pero pwede nating ituro yung Jerusalem, Judea, sa lahat ng mga bahagi ng naaabot po natin. Abot tanaw, abot kamay, abot ng bahagi ng ating mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na po? Now, ang sabi ng isang babae na naligtas sa evangelistic crusade, no? Walang church yan, evangelistic crusade sa labas. Tapos naligtas siya, nakakilala siya sa Panginoon. Isa siya lumapit sa altar, pagkakaroon ng altar call.
Then, ang sabi ng preacher sa kanila, evangelist, kumanap kayo ng malapit na simbahan para sa inyong ikalalago. No? Simbahang Kristiyano. Pagdating ng linggo, naghanap siya at nakakita siya ng simbahang Kristiyano. At pagkatapos, ang mensahe, paghayo din. Bahagi ng paghayo. Then, pagkatapos magmensahe ng pastor, silabasan na lahat yung mga members, lumapit siya. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong humayo hamon doon sa inyong mensahe. Kaya lang ang problema, sabi niya, biyuda po ako. Meron akong 9 na anak na naiwan sa akin. Hindi ako makaalis ng bahay. Sumagot ang pastor, purihin ang Panginoon. Dahil sa loob lang ng bahay mo, meron kang kongregasyon. See? Sa loob lang ng bahay mo, meron kang malaking kongregasyon. See? Alam niyo mga minamahal, ang lalaki na mga churches ngayon. Ang lalaki na mga churches ngayon. Punong-puno yan kada linggo. Ano po? Kung mapuntaan nyo yung bahagi ng church sa Santa Cruz, ano po? Mayroon diyan unang pananambahan nila, Ilocano. Pangalawang pananambahan nila, mga Kapampangan. Pangatlo, ano po, mga Tagalog. Lahat ng yan. May kanya-kanyang ano po, napupuno yan tuwing araw ng linggo. Pero nakakalungkot, napupuno po mga pumapasok na mga church goer, pero hindi mga church grower. Punong-puno po mga, ano po sila? Anong tawag nito? Nabubusog sila sa mensahe, pero mga remaining untouched, hindi nagagalaw ang kanilang mga buhay. Kumakain sila ng kumakain ng katotohanan, pero hindi sila nag-share ng kanilang kinakain katotohanan. Yun po ang problema sa maraming churches. Ano po? Yung bahagi na paglago pero hindi nagagalaw, yung bahagi ng ating buhay pagdating sa pagbabahagi. Yun po nagiging problema po ron. Kaya ang tanong po dyan, sabi na Apostol Pablo, pasiton. Ano po? Ilan na ang kaluluwa na naagaw po natin mula sa tiyak na kapahamakan. Ano po? Ilan na? Ilan na mga nahatulan pong yan? Nagkaroon tayo ng pagkakataon, batakin sila mula sa tiyak na kapahamakan. Bilang mga iniligtas, gaano po tayo naging tapat sa bahagi ng kaligtasan, yung pinagkitawala sa atin, na hindi natin pansarili yun. Babahagi din po natin. Hindi tayo nabubuhay na katulad ng gaya ng mundo. Sapat na sa atin kumain ng 3 beses isang araw. Sapat na sa atin yung mabuhay ka, minsan ka lang mabuhay, samantalin mong mabuhay. Kasi mahalaga ang buhay, no? Hindi. Naroon po yung bahagi natin, kasama ng pag-sacrifice. Bahagi ng ating pakikibahagi sa bahagi ng layunin ng Diyos. Na kung saan sila mismo gumawa ng unang hakbang para mapaabot sa atin ang tunay na kaligtasan. Ano? Masasabi ba natin sa ating mga sarili, pag-harap natin, Panginoon, Lord, mission accomplished. See? Sabi namin, mission accomplished. Maririnig kaya natin, anak, well done. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, naging tapat ako sa aking pananampalataya. Puspusan akong lumaban sa paligsahan ng buhay. Ang kanyang puntos, tingnan ang finish line na hindi siya nagkukulang sa bahagi ng kanyang pananampalataya. Ito po ang narapat na buhay po natin. Na makita sa atin ang bahagi ng buhay na pinagkatiwala sa atin doon sa krus.
Ang nakakalungkot po, mga minamahal, baka mamaya, iilan lang ang nakinabang o makinabang sa kamatayang isinagawa ng ating Panginoon Kristo. Yun po ang nakakalungkot. Pagdating doon, isa-isa tayo tatanungin, anong ginawa mo sa akin? Ilang kaluluwa ang nabatak mo mula sa kapahamakan? Hindi natin alam. Panahon na po. Panahon. Malapit na darating ang Panginoon. Ang dami ng bagay na nagaganap. Panahon na po para kumilos. Wala kang dapat ikatakot. Dumating na, tagal na dumating banal na Espiritu, nasa iyo na eh. Nasa akin. Siya magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya magbibigay sa iyo ng kaunawan. Siya magbibigay sa iyo ng pagpapaunawa sa iyong babahaginan. Hanggang kailangan mo lang magpagamit sa bahagi ng layunin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Pinapuri ka namin, Panginoon. Pagkaloob po sa amin, Panginoon, isang bahagi ng katotohanan, may paghamon. Kalimitan, may kasama po kami sa loob ng aming mga sambahayan. Kalimitan, Panginoon, may mga kakabangga po kami na hindi po namin nababahagi ng Panginoon. Ano man, Panginoon, nakikita mo, Diyos, na higit na pangangailangan, tulungan mo po kami na magkaroon kami, Panginoon, ng katapatan, o Diyos, sa aming kaugnahin sa iyo. Katapatan, o Diyos, sa pagnanais, Panginoon, na ibahagi po namin, o Diyos, ang kaligtasang napasa amin, lalo, Panginoon, sa mga wala pang kaugnahin sa iyo. Bless mo po ang iyong mensahe. Pagpalay mo doon sa makakapanood ng video po na ito. Pagpalay po lahat, Panginoon. Paunawa mo, Panginoon, ng pagmimisyon nagmula po sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.